Pada solo si Mesa kalau dia ini kita dapat sesuatu ini. Nag-depression no. Talaga sa Pilipinas lang yan? Doon yung baso ko no. Ang sarap. Okay ba? Tingnan nyo, naka-impake na nga ako eh. Uy, ulitin na kaya natin yung career bonding natin. Ano, sama ba kayo sa akin? Yeah! Sa Pilipinas muna, bagong iba. Ganito kapuso. Hatid sa inyo ng Unilab at Nestea. Recap muna tayo ng 4 na kwentong amazing na napanood natin kanina. If you can't beat them, join them. Yan ang naging motto ng magkalabang Hyena at Serval nang magpang-abot sa lugar kung saan ba'y nakatiwangwang na sariwang karne. May mabuo kayang friendship habang sila'y nagdi-dinner. Alam sa kwentong amazing number 1, ang kalabang kahati sa ulo. Kahit sa dilim, may nakatagong pagkain basta masipag silang maghanap. Si Lincoln lumabas para manghunting. Sinundan ito ang amoy ng sariwang karne. Pero kailangan niyang maging alisto. Sigurado kasing marami siyang kaagaw rito. Kung hindi siya mag-iingat, posibleng mapahamak siya. May mga hyena. Dapat alerto siya. Okay na yung isang hyena kaysa naman isang buong clan. Nagpakiramdaman ng dalawang scavengers. Dehado si Lincoln pero hindi siya magpapatalo. Diba? Mag-sleep na. Sleep. May isa pang dumating. Habang nag-iimbestiga ang hyena, sinamantala ito ni Lincoln. Inupakan agad niya ang nasa mesa. Isang leopard pa lang gusto makikain. Don't tell me. Kaya kasi pag makapuli na siya, hindi ko kawawa. Kawawa. Pero walang balak mag-share sa leopard ang hyena. Ito na baso. Kaya tawagin mo nga siya. Saan ba baso mo? Nasa kwan. Yan ako. Saan naman? Kay Lincoln, pwede pa. Ulit ko yung isang ganito. Nabasag kahapon yung ano. Tapos, Nabasa ko. kasaan ka Ang ngayon? ending, naghati sa Lagi naman sa video. at ang hyena mas malaki kaysa sa kanya. Kung kanin dito, kakulang sa Hindi kanya. siya ganyan. Ano. Baka kulang yung kanin niya. Pero yun ang Ha? Kailangan nilang maging matapang at dapat marunong
kailangan sila makibagay para mag-survive kasama ang mas malalaki. Isang bagong nature documentary series na naman ang sisimulan natin sa susunod na Biyernes, ang Migrating to Mexico. Abangan. Sa mga ka-amazing natin sa Lucena City, pagbati sa inyo ang katatapos lang na Charter Day to August 20. Sa mga nag-Iloilo City naman, happy Charter Day sa August 25. Ako po si Rico Hernandez. Next week, sama-sama ulit tayo maglakbay, mag-enjoy at magpulo dito sa nag-iisa natin. Sa sinabing kung kailan pa naman long weekend, mga pasahero sa NAIA Terminal 3 nagperwisyo dahil sa Sirang Airport. Pagsasaayos, aabutin pa hanggang bukas. Kasunod ng big-time oil price hike ng Martes, big-time rollback, asahan sa huling linggo ng Agosto. Kapatid ni Alice Go na si Sheila Ho, nakatakdang ipaliport matapos magkumpirma na pareho ang fingerprints niya at fingerprints sa Chinese passport na nakuha sa kanya. Lalaking papasok sana sa trabaho, patay sa pamamaril sa Tondo. Tricycle driver sa Pangasinan, itinumba ng mga demotorsiklo sa Larin. Maaga at matagal na pagka-expose ng mga bata sa paggamit ng tablet, may kaugnayan sa mas madalas na pagiging galit at mutipin. Carla Villana, may update sa kanyang kalagayan. At ano kaya ginagawa habang nasa ospital? At sa saksifuri, uri ng kabutihan na kasing presyo o mas mahal pa sa karne, paano nga ba niluto? Pero makita tanong ka na ata. Nilamon na po ang magiging isang bahay sa 2 purok sa Barangay 5A, Pangkeroan sa Davao City. Mabilis na kumalat ang apoy dahil gawa sa light materials at dikit-dikit sa mga bahay. Kailangan pa umakyat ng buho ang mga ilang volunteer na dumulo sa pag-apula ng apoy. Ayon sa isang residente, may sumabog habang nag-welding sa isang ginagawang bahay sa lugar. Inilikas sa mga apektado na residente sa gym ng barangay. Inaalam pa ang sanhi ng sulok. Posible abutin pa hanggang bukas bago makumpuni ang nasirang aircon system na namerwisyo sa mga pasahero ng NAIA Terminal 3. Sa mga plantala ng bus terminal naman, hanggang bukas din inaasahan ang dagsa ng mga pasahero ngayong long weekend. Saksi, si Mark Salazar. Literal na no chill ang mga nasa NAIA Terminal 3 kahit holiday long weekend. Sobrang init po ngayon dito. Kung namatay tayo ng aircon. Kaya ngayon, pinagpapawisan ako ngayon. Hindi ba yung init sa loob? Hindi okay. Hindi komportable yung pasahero. Tsaka yung mga naghahatid. Bumigay kasi ang 3 sa 5 chiller ng air conditioning system ng terminal kahapon. Napansin hirap din ang iba pang chiller. Kahapon, nagkaroon ng monitoring ang ating engineering. At may napansin sila na mataas na temperature, no? Yung operational temperature ng 3 chillers, no? Chillers 1, 2, and 5. And because of their recommendation, concerned sila na kapag pinabayaan ito, baka mag-cause pa ng damage sa ibang part ng cooling system. No? So, si GM Eric Ines decided to turn it off muna to have it checked. Nag-deploy ng portable cooling units ang Manila International Airport Authority. Pero hindi sapat para hindi magreklamo ang mga pasahero. We already procured ground fans, no? On top of evaporative fans. Posibleng abutin hanggang bukas ng kaali ang pagkukumpuni ng aircon. Tinawagan naman natin ang ating contractor at sila naman ay nag-deploy ng additional personnel. Hopefully, nagawa ka ng paraan para mapaiksi pa yung downtime. Paliwanag ng NIA, magkakaroon dekada na ang Terminal 3. Asahan daw malalaking improvement sa pag-take over ng private concessionaires sa September 14. Aabot naman sa 12,000 passengers ang inaasahan sa Batangas Port ngayong araw at doble pa bukas. Naghigpit pa ng seguridad ang pamunuan ng pagtalan. Paalala nila bawal pa rin ang pagdadala ng pork products,
dahil sa banta ng African swine fever. Yung mga bawal, graded weapons, no, mga firearms, no, pati yung mga meat products, no, nandito yung mga kasama sa ibang ahensya, na nakabantay po. Huwag mong pilit. Makatala lamang kayo. Naka-standby na rin ang ilang dagdag na units ng mga bus terminal sa Lipa City. Hanggang bukas inaasahan ng dagsa ng mga pasahero doon. Kahapon naman, nagsimulang bumiyahe mula Iloilo City ang mga pasahero uuwi sa iba't ibang bahagi ng Iloilo Province, Capiz at Aklan. Sa Subong, manageable man ang flows ng pasahero. So, kasi na mga trips. In case kung may influx ng pasahero, nag-extend. Unti-unti ring dumadagsa ang mga bakasyonista sa Boracay sa tala ng Malay Tourism Office mula August 1 hanggang